ang 10 pinakadelikadong lugar sa buong mundo. Death Road, ang kalsada na matatagpuan sa Bolivia at kilala sa tawag na The North Yungas Road ng mga taong nakatira malapit dito. Ang kalsada ay ginawa ng mga Paraguayan prisoners noong 1930s. Mahigit kumulang 300 katawang namamatay dito kada taon. Sa gilid ng kalsada ay matatagpuan ang napakalalim na bangin na umaabot ng 1,970 feet. At sa sobrang kitid nito, isa lamang ang makakadaan na sasakyan. Ang kalsada ay di hamak na maganda kung ito ay pagmamasdan lang. Ngunit kung ikaw ay mangangahas dumaan dito, ay dadaan ka lamang sa ilang mga falls na bumabagsak simula sa taas ng bundok. At kung mamalasin ka pa, ay mga naglalakihang mga bato ang babagsak sa iyo simula sa tuktok ng bundok na ito. Ang Snake Island. Ito ay isang isla na matatagpuan sa Brazil na malapit sa Atlantic Ocean. Ito ay isang maliit na isla na may mahigit 43 hektaryang lupa lamang. Dahil sa isang malaking pagbaha na halos mabura na sa mapa ang Brazil, ang ilang mga hayop ay mga naglikasan papunta sa isla kasama na ang iba't ibang uri ng makamandag na ahas at ibon. At dahil sa ang isla ay medyo mataas kaysa sa mismong isla ng Brazil, kung kaya't ang lahat ng mga hayop ay dito nagpuntahan kabilang na ang mga ahas. At hindi nagtagal ay naghari dito ang mga iba't ibang uri ng ahas at dito na sila nagpadami. Ayon sa mga taong naunang makarating sa isla, pagbaba mo pa lang daw ng bangka ay bubungad na ang mga ahas na umiinom ng tubig sa dalampasigan. At dahil sa ang isla ay napakadelikadong lugar sa Brazil ay pinagbabawal puntahan nito ng gobyerno. Kung kaya ito rin ang naging puntahan ng mga notorious na pirata at dito nila ibinabaon ng mga ginto at kayamanan na kanilang ninanakaw. Ang isla ay napag-alaman na may mahigit kumulang na 4,000 species na makamandag na ahas, kung kaya ito ay ginawang off-limits sa mga tao. Ang Lake Natron ay isa sa pinakamayamang lake sa buong mundo dahil sa mga minerals na makikita dito. Ito ay matatagpuan sa northern part ng Tanzania sa Africa. Ayon sa pag-aaral, ang Lake Natron ay isang malaking active volcano kung kaya't ang tubig dito ay mainit at tanging ang mga flamingos lang ang makaka-adapt sa temperature nito. Ang lake ay isa sa pinakadelikadong lugar sa mundo dahil sa toxic na usok na nilalabas nito. Ang kemikal nito ay sobrang delikado sa tao at lalo na kapag ikaw ay napatakan lamang ng moisture nito ay masusunog ang balat mo at kapag nalanghap mo pa ang usok na nilalabas nito ay hindi ka na makakahinga at ito ay madali mong ikamamatay. Ang Oymyakon ay makikita sa bansang Russia. Ito ay kilala sa pinakamalamig na lugar sa buong mundo. Ang buong lugar ay nababalutan ng yelo kahit na ang mga ilog o sapa na nakapaligid dito ay puro yelo din. Kakaunti lang ang mga taong nakatira dito kung kaya't ang kinakain nila ay puro karne ng hayop upang mainitan ang kanilang sikmura. Umaabot sa negative 0 degrees Celsius ang temperature nito kapag winter. Halos walang kayang tumagal sa ganitong kalamig na lugar. Dahil kapag lumabas ka pa lang daw sa bahay mo ay siguradong maninigas at magyeyelo ang buong katawan mo. Ang Death Valley. Ito ay matatagpuan sa Eastern California na malapit sa Mojave Desert. Ito ang pinakamainit na disyerto sa buong mundo. Nai-record ang pinakamainit na temperature nito noong July 10, 1913 sa pinakamataas na 201 degrees Fahrenheit o 93.9 degrees Celsius. Para kang nasa loob ng isang oven sa sobrang init nito. Walang nangangahas magpunta o mapadpad sa lugar na ito dahil sa sobrang init ng temperatura dito. Noong 1849, may isang grupo ng treasure hunter ang nangahas pumunta sa lugar na ito. Nagdala sila ng maraming tubig upang hindi sila ma-dehydrate habang sila ay naghahanap ng ginto. At hindi nagtagal ay nakahukay sila ng napakaraming ginto at silver sa lugar na ito. At dahil sa kanilang nadiskubre na ang lugar na iyon ay punong-puno ng ginto at silver, ito ay pinag-usapan ng mga tao na nakatira malapit dito. Ayon sa kanila, ito ay pinoprotektahan ng mga espiritu at engkanto kung kaya't ito ay pinagbabawal puntahan ng kahit sino. Ngunit hindi naniwala ang mga naunang treasure hunter na nagpunta sa lugar na ito, kung kaya't nagbuo pa sila ng isa pang grupo upang sumama at humukay ulit ng ginto. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay wala na nakabalik ni isa sa kanila at kahit ng mga naunang treasure hunters.
At dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng search and rescue sa mga treasure hunters na nagpunta dito. Ngunit ang mga taong sumama sa search and rescue ay hindi na rin nakabalik pa. Kung kaya't ipinatigil na ng gobyerno nila ang pagpunta dito dahil wala nang balikan kapag pumunta ka rito. Kaya ito ay tinawag na The Valley of Death. Ang Skeleton Coast. Ito ay matatagpuan sa northern part ng Atlantic coast ng Namibia at south part ng Angola. Isa ito sa pinakadelikadong lugar sa mundo dahil sa ang lugar na ito ay nababalot ng mga malalakas na hangin at mga alon na kasintaas ng isang 4-story building. Kung kaya ang mga dumadaang eroplano at barko rito ay mga nawawala dahil sa lakas ng hangin at alon na hindi kayang salubungin ng mga ito. Kaya ito tinawag na Skeleton Coast ay marahil alam nyo na. Ito ay dahil sa mga barko at eroplano na papadaan dito at nasisira. Gayon din ang mga skeleton ng mga pating, balyena at iba pang mga hayop na namamatay at napapadpad dito kabilang na mga katawan ng tao. Isa rin ito sa pinaniniwalaan na pinupugaran ng mga pirata at masasamang tao. Danakil Desert, isa sa pinakadelikadong lugar sa buong mundo, ang disyertong ito. Walang pwedeng makapunta dito dahil sa active ang volcano dito at maya't maya ang paglindol at paggalaw ng lupa. At isa rin sa kinatatakutan dito ay ang sobrang init ng klima nito na para kang sinusunog ng buhay. At gayon din ang mga sumasabog na toxic gases sa ilalim ng lupa na kapag nalanghap ng tao ay makakaramdam ng pagkahilo at ito ang dahilan ng unting-unting pagkamatay. Gates of Hell. Ito ay matatagpuan sa disyerto ng Turkmenistan sa Central Asia at ito ay makikita malapit sa bayan ng Darvaza. Ito ay isang malaking butas sa ilalim ng lupa na may 200 feet ang lapad. Tinawag itong Gates of Hell dahil sa walang tigil na pagbaga ng apoy nito sa lupa at makikita ito kahit na ilang milya pa ang layo. Ang Gates of Hell ay ginawa lang ng tao noong 1971. Ito ay gawa ng mga geologists na naguhukay ng langis at aksidente nitong nabutas ang pinakailalim ng lupa na may malaking reserba ng natural gases. Ang lahat na nandun sa lugar na yon kasama ng ilang makinang panghukay at mga trabahador pati na mga geologists ay nahulog sa malaking balon nang biglang gumuho ito. Marami ang namatay dahil sa sobrang toxic ng gas na inilalabas nito, kung kaya nagpasya ang gobyerno na sindihan ito at baka sakaling mawala ang gas kapag ito ay sinunog. Ngunit ilang dekada na ang lumipas ay hindi pa rin namamatay ang apoy nito at lalo pa itong lumalakas at lumalaki. Ang North Sentinel Island. Isa sa pinakadelikadong lugar sa mundo dahil sa sobrang misteryoso ng islang ito. Ang isla ay matatagpuan malapit sa bansang India. Ito ay pinamumugaran ng isang tribo ng mga cannibals at dahil sa sobrang isolated ng islang ito ay walang mga ahas na pumasok dito kahit na ang gobyerno ng India. Ang tribong naninirahan dito ay tumanggi sa modernisasyon kung kaya't hindi sila sanay makakita ng tao galing sa labas ng isla nila at agad itong pinapatay. Mayroong isang reporter at cameraman niya ang nangas pumunta sa lugar na ito ngunit hindi na sila nakabalik pa ng buhay. Kung kaya't naglunsad ng search and rescue ang gobyerno ng India sa pag-aakalang makita pang reporter at cameraman ng buhay. Sakay sila ng isang helicopter ngunit hindi pa nakakapag-landing ay ito ay pinagbabato ng mga tribo at pinagpapana hanggang sa mapabagsak nila ito at mapatay din ang mga sakay nito. Ang Madidi National Park. Ito ay matatagpuan sa Amazon River sa Bolivia. Ang lugar ay napakalawak at may laki itong 19,000 square kilometers. Isa ito sa pinakadelikadong lugar sa mundo dahil sa sobrang masukal ng gubat at kapag pumasok ka dito ay hindi ka na makakalabas pa. Pinamumugaran nito ng iba't ibang klase ng mga makamandag at nakamamatay na hayop. Ilan na dito ang mga insekto na kapag ikaw ay nakagat ay oras lang ang bibilangin mo upang ikaw ay mabuhay. Kasama na dito ang mga naglalakihang ahas na kagaya ng anaconda at iba pang makamandag na ahas. Mga buwaya at iba pang klase ng hayop na bihira lang makita ng mga tao. At ang mga halaman dito ay may mga lason din na bihira din makita ng mga tao. Pinaniniwalaan na ang kagubatan ay nababalot ng misteryo at pinaghaharian daw ito ng mga diwata at iba pang mga nilalang.
May mga ilang tao din ang nangahas pumasok sa gubat na ito, ngunit isa lamang ang nakabalik at nakapagkwento sa natuklasan at naranasan nito habang sila ng mga kasama niya ay pumasok sa gubat na ito. Ikinuwento nito na sobrang delikado ang gubat na ito at dito daw makikita ang isang balon na puro ahas at sa gitna ng balon na ito ay may isang napakagandang bulaklak na pinoprotektahan ng mga ahas na makamandag. Dito din daw nila nakita ang isang kuwebang puno ng ginto at iba pang mga diamonds. Ngunit nang pasukin daw ito ng mga kasamahan niya ay hindi na daw sila nakalabas pa. Nang sinubukan daw nitong sundan ang mga kasamahan sa loob ng kuweba ay narinig na lang daw niya na ang mga ito ay sumisigaw ng tulong. Hindi na niya nagawa pang tulungan ng mga ito sa takot na baka hindi na din siya makauwi pa ng buhay. Dahil sa sobrang takot ay tumakbo na lang ito at nalaglag sa isang madulas na bangin at sinundan na lang niya ang agos ng tubig hanggang makarating ito sa isang bayan na malapit doon at nakahingi ito ng tulong.